Puwede ko bang magamit yung GCash account ko sa panibagong phone? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na 'to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung sakaling meron kang GCash account at kailangan mo tong i-access sa bagong phone mo or pangalawang phone, pwede din naman. So, i-share ko yung naging experience ko kung saan hindi ko na to in-register sa lumang phone. May pagkakataon kasi na possible hindi nyo na ma-access yung dating phone, hindi nyo na ma-unregister. Katulad ng nangyari sa akin, ang ginawa ko na lang ay sa panibagong phone, in-enter ko na lang talaga yung phone number. Ito yung phone number ko na nakalink doon sa lumang GCash account. So, ang ginawa nila is dapat na-access mo pa rin yung SIM card na yan para makareceive ka ng OTP katulad nito at ma-enter siya dito. So, yun yung unang security. Pangalawa naman ay selfie. Pero bago makapag-selfie, may mga notification or katulad nito, may question na i-share daw yung location. So, pwede nyo i-share yung location ninyo sa akin while using or accessing lang yung app. From here, in-enter ko na yung MPIN ko. So, ito yung isa sa mahalaga sa case ko kasi is hindi ko pa nakalimutan yung MPIN. That's why hindi nagkaroon ng forgot MPIN na transaction or activity na kapag proceed na ako sa pag-login. So, in-enter ko lang yung MPIN. At mula dito, may 3 steps. Kailangan i-register yung phone, itatap lang to. Sa step 2, dito na yung selfie. Sa step 3, maghihintay ng 4 hours. So, sa experience ko, nag-selfie lang ako very quick. Hindi naman ako nagkaroon ng problema dito. Nag-match naman yung selfie ko doon sa lumang GCash account ko. And then, nagkaroon ng text katulad nito. By the way, kung nakakuha kayo ng text na katulad nito, pero hindi nyo naman ina-access or nililipat yung GCash account niyo, magtaka na kayo, tumawag na kayo, or mag-report na kayo sa GG. Pwede itong i-access sa GCash website mismo. From here, ito na yung step 3 kung saan mag-login ka sa sinabing oras na nakalagay dito. So, kapag mag-login ka ulit sa GCash, halimbawa, in-enter mo yung MPIN na hindi pa lagpas yung 4 hours, ganito yung makikita mo. Pero kapag lagpas 4 hours na, sa case ko, hinintay ko parang more than 5 hours or 6 hours pa nga, ganito na agad yung nakita ko kung saan may option ako na i-enable yung biometrics. Pwede ako mag-login gamit yung fingerprint ko or yung MPIN. So, pag ganyan, i-enable na lang natin yung biometrics and then i-enter ko yung code or OTP na ipapadala sa phone at set na. Na-access ko na agad yung GCash account ko. Hindi ko na to in-register sa lumang device. Instead, ni-register ko sa bagong phone, alam ko pa yung MPIN at nag-selfie lang din ako. That's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!